Ayan, pag-usapan pa rin natin itong naganap na hearing kahapon ng Senado, yung Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinangungunahan ni Bato de la Rosa, kung saan ang naging nasentrohan doon ay itong PDEA agent na si Jonathan Morales. Ngayon, itong si Jonathan Morales, ito ang pinagmamalaki ng kampo ng mga DDS, nila Maharlika, nila Eric Celes, nila Badoy, nila Roque, ng mga vloggers ng DDS. Ito yung pinagmamalaki nila na ito raw ang magpapabagsak kay Marcos Jr. Kasi ito raw yung nakakaalam talaga nung involvement yung involvement ni Marcos Jr. sa paggamit ng illegal na droga. Kasi nung ito daw ay PDEA agent pa, noon daw mga taong 2012, panahon po ito ni Pinoy, si Marcos Jr. daw na noon ay senador, ay mayroon ng record ng paggamit ng droga. May pictures daw ito, kasama pa nga ang artista, Diamond Star na si Maricel Soriano. Siya daw, itong si Jonathan Morales, ang nakakuha ng impormasyon na yan. Mayroon siyang reliable informant noon na kinunan niya ng pahayag. At nang makumpirma niya ang mga kinikwento daw nito ay may katotohanan at mayroon pang pinakitang mga pictures, gusto niya na raw na i-operate. Gusto na raw niya noon, nag-suggest siya sa kanilang hepe, mga matataas na officials ng PDEA, na magsagawa na ng operation laban dito kay Marcos Jr. at kay Maricel Soriano noon po yung 2012. Kaya lang hindi daw binigyan ng go signal na makakataas na official sa kanya kasi nga daw may connection din noon ang mga Marcos sa administrasyon ni Pinoy sa pamamagitan ni Executive Secretary Quito Ochoa. So, ngayon mga kabunyog, kahapon, yan ang pinabuelong magsalita itong si Jonathan Morales. Kaya lang, lumalabas pala, itong si Jonathan Morales, marami pala tong records, mga kabunyog, maraming mga criminal records pala to. Kaya kahapon, inisa-isa yan. Yung chief ng PDEA, yung kasalukuyang hepe ng PDEA, si Lasso, si Director General Lasso. So ito ngayon ang Director General ng PDEA sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr. Sa kanyang presentation kahapon, bago nagsimula ang pagdinig, pinisent nito ni Lasso ang pagkatao ni Morales. Ayon dito kay Director General ng PDEA na si Lasso, hindi ka panipaniwala yan wag dapat papaniwalaan dahil ang record daw niyan ay masama. Mayroon siyang mga present na mga ebidensya, binasa niya, mamaya ipapanood ko po sa inyo, mga kabunyog, inisa-isa niya ang mga criminal records ni Jonathan Morales. Kaya ayon dito kay PDEA Chief o Director General Lasso, hindi dapat seryosuhin ang mga sasabihin ni Morales kasi yun mismong pagkatao niya ay questionable na. Wala naman siyang integrity. Yung karakter niya ay sira. Halimbawa, yan pa lang si Jonathan Morales ay na-dismiss na sa PNP. Na-dismiss na sa PNP, mga kabunyog. Kaya ano pala yan? Mayroon na pala yan masamang record. Dati pala yung PNP o pulis. Itong si Jonathan Morales, ngayon, na-dismiss daw ito sa PNP. Tapos kinalaunan, nag-apply sa PDEA bilang ahente. Hindi niya diniklara nung mag-apply siya sa PDEA, nagsinungaling siya. Nung tinanong siya kung mayroon na ba siyang record ng dismissal o record kriminal o administratibo, hindi niya yun diniklara. Kaya ayon dito kay Lasso, yung PDS, ibig sabihin yung personal data sheet na sinubmit nito ni Morales sa PDEA, hindi niya binanggit yung ganong fact
na siya ay na-dismiss sa PNP kaya nagsinungaling siya. Kaya ayon sa PNP chief, PDEA chief na si Director General Lasso, yan ay naging record ni Morales nang napasok ito sa PDEA. Sinungaling ito. Hindi nito diniklara yung fact na siya pala ay na-dismiss na sa PNP. Kaya natanggap ito sa PDEA dahil nagsinungaling. At nung nasa PDEA na ito, marami rin itong mga kasong kinaharap, extortion at kung ano-ano pa. At may mga kaso rin itong kinakaharap ng false testimony, ibig sabihin pagbibigay ng kasinungalingang testimonya. Kaya medyo medyo questionable talaga pala ang pagkatao nitong Morales na to. Ha? O ito mga kabunyog, panuurin nyo. Panuurin nyo. By intentionally omitting that he was previously charged. Mga dokumento. Kung ba ang nandoon Bongbong Marcos na presidente ngayon, maiipit ako ang lalagay niyo rin sa alanganin? Abay, malaking kalok. Morales, over a year only, for the night. Presidente. When he applied with PDEA in 2008 by intentionally omitting that he was previously charged and in fact dropped from the rolls or dismissed as a member of the PNP. He should have been dismissed earlier or denied employment by PDEA should his perjured statement in the personal data sheet that he submitted had been timely discovered. Under oath, Morales did not disclose that he was earlier dismissed from the PNP. Morales joined the PNP in 1993 and was dropped from the rolls twice. Mr. Morales was appointed in April 26, 1993, and a little over a year only, he was dropped from the rolls in April 25, 1994. After getting reinstated in the PNP on December 13, 1997, a gap of 3 years, Morales got suspended from July 1 to September 29, 2007, and again dropped from the rolls on August 28, 2008. So, kita nyo, mga kabunyog, 2 beses pala yan na-dismiss PNP. Matindi pala ang record nito ni Morales. Kaya yan ang present kahapon, inisa-isa. 2 beses pa lang na-dismiss sa PNP. In 2009, Mr. Morales was hired as an Investigation Agent 1 in PDEA. In the PDS that he submitted with his application, Morales made it appear as if he did not have a broken service in the PNP. There was continuity in his assignments. The PDEA likewise dismissed him from the service in November 21, 2013. Na-dismiss rin pala sa PDEA. December 2013. Panay na di-dismiss pala ito eh. For dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Attendant accessory penalties of cancellation of eligibility, forfeiture of retirement benefits, disqualification from employment in the government service, and bar from taking civil service examinations. Yan mga kabunyog, malinaw. Dati pala itong PNP tapos 2 beses natanggal sa pagka-PNP. Tapos nag-apply sa PDEA. Natanggap lang sa PDEA, pero kaya natanggap sa PDEA kasi hindi niya dineclare na siya'y natanggal sa PNP. So yon? Material misrepresentation, nagsinungaling, under oath yun nung application niya na yon. Kaya nung December 2013 ito, dishonesty na naman, nasibak na naman, natanggal na naman sa PDEA. 2013. Kunay pala lagi pala itong sisibak na to Ay, sus. Matindi pala itong na to. Itong Morales na to. Na siyang ginagamit nila, nila Maharlika. Morales appealed this decision before the Civil Service Commission, the Court of Appeals, and the Supreme Court, but all appeals were dismissed.
Apart from administrative cases, criminal cases were also filed against Morales for robbery extortion before RTC of Quezon City Branch 76, but the case was dismissed on July 24, 2014. He was Yan. Nakasuhan pa rin pala ng extortion sa RTC Quezon City. Robbery extortion. Ibig sabihin, bilang PDEA agent ito, nangingikil ito, nang-i-extort. Nang-i-extort. So, nakasuhan ng robbery extortion. Bagamat na-dismiss yung kaso. Pero ang dismissal kasi, ang ibig sabihin niyan, hindi naman ibig sabihin na dismiss ay walang sala. Ibig sabihin niyan, pwedeng na-dismiss dahil walang masyadong malakas na mga ebidensya. Pero yan, hindi ibig sabihin niya na walang probable cause. Kasi the fact na na-file yan, may probable cause yan. Kaya lang kinulang siguro ng ebidensya. Yan yung diyan. Pero ganyan, kung ganyan ang record niya ni Morales, dishonesty, maraming beses nang tanggal sa serbisyo sa PNP, sa PDEA, kinasuhan pa ng robbery extortion, ay matindi talaga pala ang record nito. charged by Mark C. Tan and Judy Tan in the amount of 8 million pesos. Violations of Section 91 and 92, Article 11 of RA 9165. Failure to testify and bungling. This is before RTC Branch 79 in Quezon City, but Morales was acquitted on November 30, 2023. Violation of Section 92, Article 11 of RA 9165, bungling before the Office of the City Prosecutor, San Fernando City in Pampanga, but was dismissed on February 3, 2016. Violation of Article 180 of the Revised Penal Code, false testimony with criminal case number before the Municipal Trial Court in Cities in San Fernando, Pampanga, Branch 4, which is still pending. This statement is not meant to preempt the noble purpose of this inquiry, but simply to aid the Honorable Senate Committee in discerning the intent behind the allegations of Mr. Morales. Last April 16, 2024, I sent a letter to the Honorable Chairman of this committee stating therein that all the allegations of Mr. Morales in his letter are fabricated and have no basis. We submit to the Honorable Committee in the interest of upholding the truth. Thank you, sir. Let's go to... Yan. So yan mga kabunyog, inisa-isa ni Lasso. Inisa-isa ni Lasso yung criminal records dito ni Ngayon, sinasabi wala daw conviction. Walang conviction sa criminal conviction. Pero yung mga administrative niya, napatunayan siya. Kaya nga siya na-dismiss sa serbisyo Na-dismiss sa PNP, administrative. Gayon din sa PDEA, na-dismiss din siya. Yung kanyang administrative na na kaso kung saan siya ay natanggal nga sa PNP, inapila niya. Inapila ni Morales sa civil service hanggang Court of Appeals, hanggang Supreme Court. Pero na-dismiss yung kanyang apila. So ibig sabihin talagang consistent ang record nito ng hindi maganda. Ang karakter nito ay hindi maganda. Walang integrity. Kaya hindi maganda ang nito. Tapos pinapaniwalaan ng pinapaniwalaan ng mga DDS. Yan mga kabunyog ang record pala nito ni Morales, Okay. So mga kabunyog, mga kababayan, diniscuss po natin to kasi maraming nagtatanong sa atin, sino ba yang si Morales? Mayroon palang presentation doon sa sa Senate kahapon, present naman isa-isa. Saka hindi masasabi ni Morales na hindi niya alam yung mga present sa kanya. Kasi nandun siya So, ibig sabihin nito mga kabunyog, nang present yun, nandun siya. Yung present yung mga sinasabing criminal records niya. Kaya ibig sabihin, ang masama, kung present yung criminal records niya, na wala siya doon. Ibig sabihin, hindi niya man lang nasagot yun. Nandun siya ang sabi niya lang, hindi niya daw alam na na-dismiss siya. Pwede ba yun na hindi mo alam na na-dismiss ka? Pwede ba yun? Matindi naman tong si Morales
Anyway, so yan mga kabunyog, basta po tayo, diniscuss natin yan para ipakita sa ating mga viewers kung sino itong si Morales. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog